Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ang pamilya ang pundasyon ng ating buhay. Sila ang ating mga tagapag-alaga, mga kaibigan, at mga taga-suporta sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Mahalaga ang pagkakaroon ng malakas at malusog na relasyon sa ating mga mahal sa buhay, at ito ay nagsisimula sa ating mga sariling gawi. Ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan. Karaniwan itong kinabibilangan ng nanay, tatay, at kanilang mga anak. Maituturing din na pamilya ang mga taong nagmamahalan, nagmamalasakitan, at nangangalaga sa isa't isa. Ang pamilya ay nagbibigay ng emosyonal na suporta, seguridad, at pagmamahal sa bawat miyembro nito. Ito rin ang pangunahing unit na nagbibigay ng edukasyon, moralidad, at mga kagandahang asal sa mga bata, habang sila ay lumalaki. Ang pamilya ay may malaking bahagi sa pag-hubog ng pagkatao ng isang tao, at sa pagpapalaganap ng mga halaga at tradisyon. Mahalaga rin ang papel ng pamilya sa pagtutulungan at pagtuturo sa mga bata ng mga kakayahan at kaalaman, na kinakailangan para sa kanilang pag-unlad at tagumpay sa buhay. Ito ay isang mahalagang sangkap sa pagpapalakas ng sosyal na kahesyong nag-uugnay sa mga indibidwal, sa isang mas malawak na lipunan. Ang pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa konsepto na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya, ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa, tungo sa masaya at matatag na samahan. Ito ay maaaring magampanan sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Edukasyon tungkol sa pamilya. Ang mabuting pakikitungo sa pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang harmonya at pagkakaisa sa tahanan. Ang edukasyon hinggil dito ay nagtuturo ng mga prinsipyong nagbibigay diin sa pagpapahalaga, respeto, pakikinig, pagtitiwala at pagmamahal, na nagpapalalim sa ugnayan ng bawat miyembro ng pamilya. Ang edukasyon sa pamilya ay naglalayong linangin ang pag-unawa sa papel ng bawat miyembro ng pamilya. Ang bawat tao sa pamilya ay may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad. Ang edukasyon ay tumutulong sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga ito. Palakasin ang komunikasyon. Ang bukas at malinaw na komunikasyon ay mahalaga para sa isang malusog na relasyon. Ang edukasyon ay nagtuturo ng mga epektibong paraan ng pakikipag-usap at pakikinig. Ipaunawa ang kahalagahan ng paggalang at pagmamahal. Ang edukasyon ay nagbibigay diin sa pagpapahalaga sa bawat miyembro ng pamilya, anuman ang kanilang edad, kasarian, o kalagayan. Magturo ng mga kasanayan sa paglutas ng problema. Ang mga pamilya ay nakararanas ng mga hindi pagkakaunawaan at pagtatalo. Ang edukasyon ay nagtuturo ng mga paraan upang malutas ang mga ito ng maayos at mapayapang paraan. Ihanda ang mga bata para sa kanilang sariling pamilya sa hinaharap. Ang edukasyon sa pamilya ay nagbibigay pundasyon para sa pagbuo ng malusog na relasyon sa kanilang sariling pamilya sa hinaharap. Sa pamamagitan ng makukuhang kaalaman tungkol sa pamilya, mabibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging responsableng miyembro ng tahanan, at pagtutulungan ng bawat isa. Sa ganitong paraan, naipapakita ang tunay na halaga ng pamilya, bilang sentro ng pagmamahal at suporta sa bawat isa. Komunikasyon. Ang komunikasyon ay mahalaga sa pagpapatatag ng pamilya. Sa pamamagitan ng bukas at tapat na komunikasyon, na ipapahayag ng mga miyembro ng pamilya ang kanilang mga damdamin, pangangailangan, at saloobin. Ang komunikasyon ay nagsisilbing tulay sa pag-unawa at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Sa gitna ng himagsik ng modernong buhay, madalas nating nakakalimutan ang kahalagahan ng pakikipag-usap sa ating pamilya. Ang mga abalang schedule, ang pagiging konektado sa social media, at ang pagiging abala sa trabaho o paaralan, ay nagiging hadlang sa pagbuo ng malalim na koneksyon sa mga taong pinakamamahal natin. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng bukas na komunikasyon sa pamilya. Mas malakas na ugnayan. Ang madalas na pag-uusap at bukas na komunikasyon ay nagpapalalim ng pag-unawa at pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya.
Mas mabuting pakikipag-ugnayan. Ang pagiging bukas sa isa't isa ay nagbibigay daan sa mas malinaw na komunikasyon, at paglutas ng mga kinakaharap at kakaharaping problema. Mas malakas na suporta. Ang pamilya ay ang ating ligtas na kanlungan, at ang pakikipag-usap ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging suportahan. Mas masayang pamayanan. Ang masayang pamilya ay nagbubunga ng mas masayang komunidad. Ang pakikipag-usap sa pamilya ay isang mahalagang pamumuhunan sa ating mga relasyon. Sa pamamagitan ng pagsisikap na mapabuti ang ating komunikasyon, maaari nating mapanatili ang malakas at masayang pamilya. Tandaan, ang mga relasyon ay hindi perpekto, ngunit ang pagsisikap na makipag-usap ng bukas at matapat, ay makatutulong sa paglutas ng mga problema at pagpapalakas ng ating mga koneksyon. Pagtuturo ng empatiya. Ang pagtuturo ng empatiya sa pamilya ay mahalaga sa pagpapalago ng pagmamahal, pag-unawa, at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa damdamin at karanasan ng bawat miyembro, nabubuo ang mas malalim na ugnayan at samahan sa pamilya. Ang pagtuturo ng empatiya sa pamilya ay nagbubunga ng maraming benepisyo. Mas malakas na ugnayan. Ang empatiya ay nagpapalalim ng pag-unawa at pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Mas mabuting pakikipag-ugnayan. Ang pagiging maunawaing tao ay nagbibigay daan sa mas malinaw na komunikasyon at paglutas ng mga problema. Mas malakas na suporta. Ang empatiya ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging suportahan, at nagtuturo sa mga bata na magbigay ng suporta sa iba. Mas mapayapang komunidad. Ang mga taong may empatiya ay mas malamang na maging mapagpasensya, mapagpatawad, at handang tumulong sa iba. Ang empatiya ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtanggap, pag-unawa, at pakikiramay sa bawat isa, na naglalayo sa mga alitan, at nagpapalakas ng harmonya sa tahanan. Sa ganitong paraan, naipapakita ang tunay na halaga ng pagiging mapagmalasakit at maunawain sa loob ng pamilya. Mga gawain ng pag-unlad. Ang mga gawain sa pag-unlad ay makatutulong sa pagpapalakas ng pamilya at sa pag-unlad ng bawat miyembro. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama, pagtutulungan, at pagbibigay ng panahon at suporta sa bawat isa, lumalalim ang ugnayan at samahan sa loob ng tahanan. Ang mga sumusunod na gawain ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng pamilya at sa pag-unlad ng bawat miyembro nito. Pamilyang nagdadaos ng regular na pulong o family meeting. Ang pagkakaroon ng regular na pulong ay isang magandang paraan upang mapagtibay ang ugnayan at komunikasyon sa pamilya. Ito rin ay isang pagkakataon upang magbahagi ng mga karanasan at magbigay ng suporta sa bawat isa. Pagsasama-sama sa mga gawain at pasyalan. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mas pinalakas na ugnayan at samahan sa pamilya. Ang paglalakbay, pagsasama sa pagluluto, pagsasayaw, o kahit simpleng paglalakad sa parke ay mga aktibidad na nagbibigay ligaya at pagkakaisa sa pamilya. Pagtutulungan sa mga gawain sa bahay. Ang pagtutulungan sa mga gawain sa bahay ay nagpapalakas ng responsibilidad at pagkakaisa sa pamilya. Ang pagtulong sa paglilinis at iba pang gawaing bahay ay nagtuturo ng pagiging disiplinado at mapagkalinga sa bawat miyembro. Pagbibigay ng panahon at atensyon sa bawat isa. Ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng ugnayan. Ang pakikinig sa kanilang mga kwento, pangangailangan, at pangarap ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang mga damdamin. Pagsuporta sa mga layunin at pangarap ng bawat miyembro. Ang pagiging suportado sa mga layunin at pangarap ng bawat miyembro ay nagpapalakas ng moral at kumpiyansa sa loob ng pamilya. Ang pagtanggap at pagsuporta sa mga ambisyon at pangarap ng bawat isa ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa bawat isa na magtagumpay. Pagtuturo ng mahahalagang aral at halaga. Ang pagtuturo ng mahahalagang aral at halaga sa pamilya ay nagpapalalim ng pag-unawa at pagpapahalaga sa bawat isa. Ang pagmamalasakit, pagiging matapat, mapagbigay, at iba pang birtud ay mahahalagang itinuturo sa pamilya upang maging gabay sa bawat miyembro sa kanilang buhay. Ang mga gawain at aktibidad na nagpapalakas ng pagkakaisa, respeto, at pagmamahalan ay mahalaga sa pagpapalago ng pamilyang masaya, matatag, at may pagmamalasakit sa isa't isa. Ito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng pamilya at sa pag-unlad ng bawat miyembro. Dahil dito, lumalalim ang ugnayan at samahan sa loob ng tahanan.
Pagtuturo ng conflict resolution. Ang pagtuturo ng conflict resolution sa pamilya ay isang mahalagang aspeto ng pagpapalago ng pagkakaisa, respeto, at maayos na ugnayan sa loob ng tahanan. Ang pagtatalo at alitan ay natural sa anumang pamilya, subalit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang paraan ng paglutas upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Narito ang ilan sa mga mahahalagang aspeto ng pagtuturo ng conflict resolution sa pamilya. Pagtutok sa paggiliw, hindi sa pagtatalo. Ang unang hakbang sa conflict resolution sa pamilya ay ang pagtutok sa solusyon sa suliranin, hindi sa pagpapalala ng alitan. Mahalaga ang pagiging bukas sa pakikinig, pag-unawa sa panig ng iba, at pagtutok sa paghahanap ng solusyon na makakabuti sa lahat. Pagsasalita ng malumanay at respeto. Sa panahon ng pagtatalo, mahalaga ang paggamit ng malumanay na salita at pagpapahayag ng damdamin ng may respeto. Ang pagiging mahinahon at pagpapahalaga sa bawat salita ay makatutulong sa pagpapalambot ng sitwasyon at pagtugon sa maayos na alitan. Pakikinig ng buong pag-unawa. Ang pagiging bukas sa pakikinig at pag-unawa sa panig ng iba ay mahalaga sa conflict resolution. Ang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat miyembro na maipahayag ang kanilang saloobin at damdamin ay nagtuturo ng pagpapahalaga at paggalang sa bawat isa. Pagtukoy sa ugat ng alitan. Upang mahanap ang solusyon sa alitan, mahalaga ang pagtukoy sa tunay na dahilan nito. Ang pag-unawa sa mga pangunahing isyu at pangangailangan ng bawat miyembro ay makakatulong sa mas mabisang pagtugon sa suliranin. Pagsasama-sama sa pagbuo ng solusyon. Ang pagtutulungan sa pagbuo ng solusyon ang susi ng matagumpay na conflict resolution sa pamilya. Dapat makinig at magbahagi ng ideya ang bawat miyembro upang makahanap ng komprehensibong solusyon na magdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa lahat. Pagpapatawad sa sarili at sa iba. Ang pagbibigay ng pagpapatawad at pagtanggap ng pagkakamali ay mahalaga sa pagpapalago ng ugnayan sa pamilya. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa galit at sakit sa puso, at nagbubukas ng daan para sa bagong simula at mas matatag na samahan. Sa pamamagitan ng tamang pagtuturo ng conflict resolution sa pamilya, maaaring masolusyonan ng maayos ang mga alitan at hindi pagkakaunawaan. Ito ay magtutulak sa pagpapalakas ng ugnayan at pagkakaisa sa loob ng tahanan. Sa pagtuturo ng tamang paraan ng conflict resolution, nabibigyan ng pagkakataon ang bawat miyembro na magtagumpay sa pagharap sa mga hamon at suliranin sa buhay. Pagsusulong ng positibong halimbawa. Ang pamilya ay ang pundasyon ng ating lipunan, at ang pagsusulong ng positibong halimbawa sa loob nito ay mahalaga sa pagpapalakas ng ugnayan at pagpapaunlad ng pagkatao ng bawat miyembro. Narito ang ilang mga paraan upang maisulong ang positibong halimbawa sa pamilya. Maging halimbawa, ipakita ang pagmamahal at paggalang. Magpakita ng pagtitiis at pagpapatawad. Mag-usap ng may paggalang, at magpakita ng pagiging responsable. Magkaroon ng mga gawin na nagsusulong ng positibong halimbawa. Magkasama-samang kumain. Magkasama-samang maglaro. Magkasama-samang magtrabaho. At magkasama-samang magdasal o magnilay. Mag-usap tungkol sa mga positibong halimbawa. Magbahagi ng mga kwento ng mga taong nagpakita ng kabutihan. Magkomento sa mga positibong aksyon ng bawat isa, at mag-usap tungkol sa mga halaga na mahalaga sa pamilya. Maging aktibo sa paglaban sa negatibidad. Huwag mag-post ng negatibong mensahe sa social media. Magsalita laban sa pang-aabuso at diskriminasyon, at magpakita ng empatiya at pag-unawa. Ang pagsusulong ng positibong halimbawa sa pamilya ay isang mahalagang pamumuhunan sa hinaharap ng bawat miyembro. Sa pamamagitan ng pagiging halimbawa, paglikha ng mga positibong gawi, pag-uusap tungkol sa mga halaga, at pagiging aktibo sa paglaban sa negatibidad, maaari nating palakasin ang ugnayan sa pamilya at makatulong sa pagpapaunlad ng pagkatao ng bawat miyembro. Tandaan na ang pamilya ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay, at ang pagsusulong ng positibong halimbawa ay isang paraan upang mapanatili ang kaligayahan at kapayapaan sa loob nito. Pag-aaral ng emotional intelligence. Ang pag-aaral ng emotional intelligence sa loob ng pamilya ay isang mahalagang paksa na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa ugnayan ng mga miyembro at ang kanilang pag-unlad bilang mga individual. Ang emotional intelligence ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makilala, maunawaan at mamahala ng sariling emosyon at ang emosyon ng iba.
Ang pag-aaral ng emotional intelligence ng pamilya ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ugnayan, pagpapaunlad ng pagkatao, at pagkamit ng isang mas masaya at maayos na pamilya. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa emotional intelligence, ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring mas mahusay na makilala, maunawaan, at mamahala ng kanilang mga emosyon, na nagreresulta sa mas malalim na pagkakaunawaan, mas matibay na ugnayan, at mas maayos na pag-unlad. Pag-aambag ng bawat isa. Ang pamilya sa isang sistema kung saan ang bawat miyembro ay may mahalagang papel na ginagampanan. Ang pag-aambag ng bawat isa, kahit gaano man kaliit, ay nagtataguyod ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pag-unlad ng buong pamilya. Narito ang ilang mga paraan kung paano maaaring mag-ambag ang bawat miyembro ng pamilya. Mga magulang, pagbibigay ng pagmamahal at suporta. Ang pagmamahal at suporta ng mga magulang ay ang pundasyon ng isang malusog na pamilya. Ang pagpapakita ng pagmamahal, pag-aalaga, at pag-unawa ay nagpapalakas ng ugnayan at nagbibigay ng seguridad sa mga anak. Pagiging halimbawa, ang mga magulang ay mga modelo ng pag-uugali para sa kanilang mga anak. Ang pagiging responsable, matapat, at mapagmahal ay nagtuturo sa mga bata ng mga mahahalagang halaga at nagpapalakas ng kanilang pagkatao. Pagtatakda ng mga panuntunan at hangganan. Ang pagtatakda ng mga panuntunan at hangganan ay nagbibigay ng istruktura at seguridad sa pamilya. Ang pagiging pare-pareho sa pagpapatupad ng mga panuntunan ay nagtuturo sa mga bata ng disiplina at responsableng pag-uugali. Pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay. Ito ay nagbibigay sa mga anak ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan nila upang magtagumpay sa buhay. Ang pagsuporta sa kanilang mga pangarap at ambisyon ay nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa at nagudyok sa kanila na magsikap. Paglalaan ng panahon at pag-aalaga. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga. Ang pagiging naroroon para sa kanila sa kanilang mga pangangailangan ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng pagkakaisa. Mga anak, pagiging mapagmahal at mapag-alaga. Ang pagpapakita ng pagmamahal at pag-aalaga sa mga magulang at kapatid ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng isang masayang kapaligiran sa tahanan. Pagiging mabuting tagapakinig at taga-suporta. Ang pagiging mabuting tagapakinig at taga-suporta sa mga magulang at kapatid ay nagpapakita ng pag-unawa at pagmamalasakit. Ang pagiging naroroon para sa kanila sa kanilang mga pangangailangan ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng pagkakaisa. Pagbabahagi ng mga kasanayan at talento. Ang pagbabahagi ng mga kasanayan at talento sa pamilya ay nagpapalakas ng pagkakaisa at nagtataguyod ng pagtutulungan. Ang pagiging handang magturo at matuto ay nagpapalakas ng ugnayan at nagbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa pag-unlad. Pagiging mapagpasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat sa mga magulang at kapatid para sa kanilang pagmamahal at suporta ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagpapalakas ng ugnayan. Ang pagsasabi ng salamat at pagpapakita ng pagpapahalaga ay nagtataguyod ng positibong kapaligiran sa tahanan. Iba pang miyembro ng pamilya. Lolo't lola. Ang lolo't lola ay may mahalagang papel sa pagbibigay ng karunungan, karanasan, at pagmamahal sa pamilya. Ang kanilang mga kwento, payo, at suporta ay nagpapalakas ng ugnayan at nagbibigay ng gabay sa mga bata. Mga kapatid. Ang mga kapatid ay mga kaibigan, kakampi, at taga-suporta sa bawat isa. Ang pagiging mapagmahal, mapag-alaga, at mapagpatawad ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng pagkakaisa sa pamilya. Mga tiyo-tiya. Ang mga tiyo-tiya ay maaaring magbigay ng suporta, pagmamahal, at mga bagong pananaw sa pamilya. Ang kanilang mga karanasan at kaalaman ay maaaring makatulong sa pag-unlad ng mga bata. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pagtataguyod ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pag-unlad. Ang pag-aambag ng bawat isa, kahit gaano man kaliit, ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng isang masaya at maayos na pamilya. Ang pagkilala sa kahalagahan ng bawat miyembro at ang kanilang mga kontribusyon ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagiging mahalaga at nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa na magsikap para sa ikabubuti ng buong pamilya. Regular na pag-aaral. Ang regular na pag-aaral ng pamilya ay isang mahalagang bahagi ng pag-unlad at pagpapalakas ng pamilya. Sa pamamagitan ng regular na pag-aaral, ang pamilya ay maaaring magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa bawat isa,
magtulungan sa pagresolba ng mga suliranin, at magtagumpay sa mga hamon na kanilang kinakaharap. Sa pamamagitan ng mga nabanggit na hakbang, ang bawat miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo. Ito ay nagbubunga ng mas matatag, masaya, at matagumpay na samahan na nagpapalakas sa mga kasapi sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang pagiging mabuting kasapi ng pamilya ay may malalim na kahalagahan hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin para sa buong pamilya at ang lipunang kinabibilangan. Ang pagiging mabuting kasapi ng pamilya ay nagbubunga ng masaganang pagmamahalan, mas mataas na kalidad ng buhay, at mas maligayang pagsasama. Ito ay naglalagay ng pundasyon para sa mas matatag na mga ugnayan, hindi lamang sa loob ng pamilya, kundi pati na rin sa mas malawak na lipunan. Narito naman ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang pagiging mabuting kasapi ng pamilya. Pagpapalaganap ng magandang halimbawa. Ang pagpapalaganap ng magandang halimbawa sa pamilya ay isang mahalagang tungkulin ng bawat isa sa atin. Ang pagiging mabuti at maayos na halimbawa sa pamilya ay nagbibigay inspirasyon sa iba at nagtataguyod ng harmonya at pagkakaisa sa tahanan. Isa sa magandang halimbawa sa pamilya ay ang pagtutulungan at pagmamahalan ng bawat miyembro. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagtutulungan sa mga gawaing bahay, pag-aalaga sa isa't isa, at pagbibigayan ng suporta sa bawat pangarap at layunin ng bawat miyembro ng pamilya. Isa pang magandang halimbawa sa pamilya ay ang pagiging maayos at respetado sa bawat isa. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggalang sa opinyon at desisyon ng bawat miyembro, pag-uunawa sa kanilang mga damdamin, at pagiging bukas sa pakikinig at pag-uusap. Ang pagpapalaganap ng magandang halimbawa sa pamilya ay hindi lamang nagbubunga ng masaya at maayos na tahanan, kundi naglilikha rin ng positibong impluwensya sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa sa pamilya, tayo ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng pagmamahal, respeto, at pagkakaisa sa ating komunidad. Pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran. Ang pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran ng pamilya ay isang mahalagang aspeto ng pagpapalaki ng mga anak at nagpapalakas ng samahan sa loob ng tahanan. Ang isang ligtas at maayos na kapaligiran sa loob ng pamilya ay nagbibigay ng pagmamahal, proteksyon, at seguridad sa bawat miyembro ng pamilya. Ang pagmamahal, respeto, at pagtutulungan ay mahalagang pundasyon upang mapanatili ang kaligayahan at kapanatagan sa loob ng tahanan. Pagtitiwala. Ang pagtitiwala sa pamilya ay isang fundamental na salik sa pagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa loob ng isang pamilya. Ito ay naglalaman ng pagiging bukas, pagtanggap, at pagtitiwala sa bawat isa sa loob ng pamilya. Ang pagtitiwala ay naglalayo sa bawat miyembro ng pamilya mula sa pag-aalinlangan at nagbibigay daan sa kanila upang magtiwala at magmahal ng buong puso sa kanilang pamilya. Pagpapahalaga sa sariling identidad. Ang pagpapahalaga sa sariling identidad sa pamilya ay isang mahalagang aspeto ng pagpapalaki ng mga anak at pagtitiyak ng kaganapan at kapanatagan sa loob ng tahanan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa sariling identidad sa pamilya, ang bawat miyembro ay magkakaroon ng kumpiyansa at pagmamahal sa kanilang sarili. Ang pagiging bukas, suportado, at nagmamahalan sa loob ng pamilya ay magtutulak sa mga miyembro na magkaroon ng positibong pagtingin sa kanilang sariling pagkakakilanlan at magtagumpay sa kanilang mga layunin. Kontribusyon sa magandang kapaligiran. Ang kontribusyon sa magandang kapaligiran ng pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang harmonya at pagkakaisa sa tahanan. Ang bawat miyembro ay maaaring magbigay ng kontribusyon gaya ng respeto at pagmamahal, tulong at suporta, pakikinig at pangunawa, pagtuturo ng mabubuting halimbawa, at pakikasama at pagtutulungan. Sa pamamagitan ng mga nabanggit na kontribusyon, maaaring mapanatili ang magandang kapaligiran sa pamilya kung saan ang bawat isa ay nararamdaman ang pagmamahal, suporta, at respeto mula sa bawat miyembro nito. Ang pagkakaisa at pagtutulungan sa pamilya ay mahalaga upang maging masaya at matatag ang kanilang samahan. Pangmatagalang tagumpay. Ang pangmatagalang tagumpay ng pamilya ay mahalaga upang mapanatili ang harmonya, pagkakaisa, at kaligayahan sa tahanan. Sa pamamagitan ng komunikasyon, respeto, pagtutulungan, edukasyon, at oras para sa isa't isa, maaaring makamit ang pangmatagalang tagumpay ng pamilya kung saan ang bawat miyembro ay nagkakaisa, masaya, at nagtataguyod ng magandang samahan sa loob ng tahanan.
Pag-unlad ng personalidad, magandang asal at pagkatao. Ang pag-unlad ng personalidad, magandang asal, at pagkatao ng pamilya ay isang mahalagang aspeto sa pagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa tahanan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa komunikasyon, edukasyon, respeto, pagmamahal, at pagtutulungan, maaaring mapalakas at mapabuti ang personalidad, magandang asal, at pagkatao ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pagkakaroon ng malusog na ugnayan at pagkakaisa sa pamilya ay nagbibigay ng masaya at matatag na pagsasama sa tahanan. Sa kabuuan, ang pamilya ay naglalarawan ng masalimuot na kahulugan ng pagmamahal, pag-aalaga, at ugnayan ng tao sa kanyang mga kasapi. Ito'y isang pundasyon ng lipunan na nagpapalakas ng kultura, tradisyon, at pag-unlad ng mga tao. Sa pagiging mabuting kasapi ng pamilya, ikaw ay nagiging instrumento sa pagpapalaganap ng kabutihan, pagmamahal, at kasiyahan sa iyong tahanan at sa mas malawak na mundo. Ang iyong papel bilang kasapi ay may malalim na impluwensya sa lahat ng aspeto ng iyong buhay at ng buhay ng mga nasa paligid mo. Maging mas maligaya at mas matatag ang iyong pagsasama sa iyong pamilya kapag ginagampanan ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin. Ang mga gawaing ito ay nagbibigay daan sa mas masayang tahanan at mas matatag na samahan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.